So ngayon guys, pag-aaralan naman natin is yung comparison operators. Ano ba yung comparison operators at para saan siya ginagamit? So medyo halata naman, 'di ba? Comparison, pinagko-compare. Ang alin? Ang mga data. Okay? Pinagko-compare natin yung mga data. So, bigyan ko kayo, merong 6 na comparison operators na ginagamit natin. Number 1 or una is yung, so ilagay natin diyan, equal to. Ayan. So ang sign na ginagamit natin kapag equal to is equals. So ano ba yung equal to? Ano ba yan? So dito guys, kailangan, pag ito yung code na ginamit natin, kailangan i-determine ni program natin kung magkakapareho ba ng value yung mga data natin. Same ba sila? Are they equal? Kumbaga ganun, diba? Equal ba sila? Yes or no? So dito may dalawang possible answer lang yung pwedeng ibigay yung ating code or ating program. Yes or no. Pero ang kailangan niyang gawin, pag gumamit tayo nitong comparison na equals or equal to, kailangan niyang alamin, kailangan niyang i-determine magkapareho ba yung mga data. Kasi sasagot siya ng yes or no dyan. Yung ikalawa naman guys is yung not equal to naman. Hindi naman equal. So ano naman to guys? So ang sign na ginagamit dito is yung exclamation point at saka equals. Ibig sabihin, kailangan i-determine ng code natin or ng program kung yung mga datas ba is hindi magkapareho. Okay? So pag tinanong natin siya, is it not equal? So kailangan niyang sabihin sa atin yes or no. Okay? Equal to ba sila or not equal ba sila? So in this case, sa dalawang to guys, magkakaroon ng distinction or parang magkakaroon na ng capacity yung program natin na magkumpara dun sa mga data. So kanina, mga arithmetics, nag-add, nag-multiply, divide, diba? Pero ngayon naman, nagkakaroon na siya ng observation. Kumbaga, inoobserbahan niya na yung data natin. Hindi sila equal or equal sila. Ganon, okay? So, yung ikatlo naman. So, dito magkakaroon na kayo ng idea. Familiar sa inyo to guys, okay? Yung ikatlong comparison operator natin is yung greater than. So, ano yung ginagamit natin dito na sign? Siyempre, yung greater than na sign. So, papaliwanag ko pa ba? Sure, papaliwanag ko yan. So, dito guys, kailangan i-determine ni program natin kung sino yung mas greater sa mga data. Okay? Kaya nga greater than. Is it greater than this? So, kailangan sagutin kung yes or no. Otherwise, kung hindi niya ma-determine kung sino yung greater than dun sa mga data na in-input natin, hindi niya tayo masasagot. Okay? So, pag greater than, ito yung ginagamit natin na sign. Ngayon, yung ika-apat guys, logically, kung merong greater than, merong, papaliwanag ko pa ba? Sure, walang problema. Merong less than. So, ito naman yung sign. Okay, yung less than sign. So, dito kailangan ma-determine niya sino yung pinaka mababa. Ganun lang din yan, guys. Okay? So, dito kailangan masagot niya tayo kung tatanungin natin siya. Ito ba is less than this? So, kung hindi niya ma-determine, hindi niya yung masasagot. So, definitely, kailangan ma-determine ni program kung alin dun yung less than sa mga data natin. Okay? And ito yung ikalima. So, medyo madami. Yung greater than, sabihin natin greater than or equal to. So, medyo familiar din, di ba? Ano ibig sabihin yan, guys? So, ito muna. Ito yung operator na ginagamit dyan. Or ito yung sign na ginagamit dyan, guys. Greater or equal to. Okay? So, ano ibig sabihin yan? So, yung data ba natin is mas mataas or kasing pareho niya ng value. So, dito guys, makikita ninyo na yung program natin, meron na siyang dalawang observation. Hindi lang sino yung mas mataas at mas mababa. Dito, pinagsasabay niya na sino yung mataas, kung mataas ba to or equal. Okay? So, kailangan niyang masagot yan. Kailangan niyang ma-determine na itong data na to is greater or equal dito. Kasi, pag hindi niya na-determine, hindi niya tayo masasagot. Okay? So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano to gumagana. So, yung ika-anim, ito yung pinakahuli. Sabihin natin. Logically, kung merong greater than or equal to, syempre, meron tayong less than or equal to. Ano naman to? Papaliwanag ko. Less than, ito yung sign yan, or equal to. So, ito naman guys, nyari meron dalawang data dito. Tapos yung isa mas mababa. Tatanungin natin yung data natin. Ito bang data na to is less than or equal? So, kailangan alam niya guys na yung data is either, kung hindi man siya equal, is less than siya. So, magkakaroon pa rin siya ng comparison and distinction dun sa mga data natin, diba? So, kung makikita ninyo, parang nagkakaroon na ng utak yung program natin dito, diba? Guys, ito yung 6 na gusto kong ipamilyar ninyo sa comparison operators. So, basically, nakasalubong natin to nung elementary tayo. It's either grade 3 or 4, diba? Or baka grade 2 pa lang na pag-aaralan na to. Hindi ko na kasi maalala, pero I'm pretty sure alam na niyo to. Equal to, not equal, greater than, less than, diba?
Alam niyo yan. Paano yan kinocode? Yun yung tanong natin. So, sige, simulan na natin, guys. Okay. So, eto na. Meron na tayong given number dito. So, dito hindi na tayo gagawa ng mag-add or mag-multiply. Kakaroon na tayo ng comparison dun sa mga data natin. So, unahin natin itong equal to. Okay? Kung mapapansin niyo guys, yung data types na gagamitin natin dito is hindi integer, ha? Kung mapapansin niyo kanina ko pa ginagamit yung yes or no. Kagaya dito, sa example ko kanina. Ito bang data natin? Is it magkaparehas? Diba? Yan yung tanong equal to. Magkaparehas ba sila? So, anong sagot doon? Ang sagot doon, guys, true or false. Okay? Is it true or is it false? Kunyari, num1 is equal to 10. Num2 is equal to 3. Pag ginamit ko yung equal to, ang sagot doon, true or false. So, in this case, si num1 is 10 siya si number 2 is 3. So, false yan. Why? Because they are not equal. Okay, guys? So, paano ngayon yan? Ganito. Pero, I want you to take note of this, guys. Hindi naman tayo masasagot ni compiler or ni program natin ng letra por letra or sabihin natin yung word mismo na, ay, true or false. Hindi tayo masasagot ng ganun unless i-code natin siya. Pero, masasagot niya tayo using ones and zeros. So, inote ko na lang din dito. Pag ang lumabas, guys, is 1, ang naging sagot niya, ang ibig sabihin sa kanya niyan is true. Totoo. Totoo yan. Tama yan. Okay? Na si num1 ay equal kay num2. Pag 1 ang lumabas, ibig sabihin that's true. Pero pag ang lumabas is 0, that would mean false. Okay? Ano ibig sabihin? Kunyari, tinanong natin siya, ginamitan natin ng comparison operator na equal to. Ito yung given natin, 10 and 3. Hindi naman equal yan So, ang sasagot niya sa'yo is 0, false. So, dahil ito yung mga data na gagamitin natin. Okay? Sa tingin ninyo, anong data types to? Yung true or false? So, dito na gumagana, yung tinatawag natin na bool. Okay? Yung Boolean data types. Kung naaalala ninyo yung mga data types na pinag-aralan natin, di ba? Pag Boolean, true or false. So, ito yung data types natin, guys. Boolean. So, ngayon, mag-e-example na tayo. Okay? Unahin natin dito, guys, yung equal to. Okay, na operator. Sabihin natin, ilagay natin yung data types, Boolean. Tapos, sabihin natin yung variable na gagamitin natin is, Tagalog na lang, magkapareho ba? Magkapareho ba? Okay? Equals. Ano yung value? Baba natin yung print para hindi nakakalito. Si num1 is equal or equal kay num2. Magkapareho ba? Okay? Ganyan yung parang analogy niyan. Dahil yes or no yung involved na sagot dyan or na data types. Okay? So, Boolean yung data types natin. Okay? Hindi naman kasi ang hinihingi natin sa kanya is number. Ang hinihingi natin sa kanya is logic. Okay? Nanghihingi tayo, is it true or false? Si num1, is it equal to num2? Kumbaga ganun ang analogy niyan. So, ngayon guys, ipiprint natin itong variable na magkapareho ba. Pag pinrint natin to guys, dapat, logically, ang sagot dito is 0. False. Bakit? Hindi naman magkapareho si 10 at saka si 3. Diba? So, sige nga, i-run natin. Dapat ang lalabas na value nito is 0. Okay? So, i-run natin. Ayan guys, nakita ninyo, diba? 0 talaga yung lumalabas. Ibig sabihin, alam ng program natin na si 10 at si 3 ay hindi magkapareho. Na-determine niya. Kasi ang tanong natin, magkapareho ba? So, ang sagot niya is 0, false. Okay? So, sabihin natin, gawin natin parehas na 10. So, pag ni-run natin to, dapat ang sagot niya na dito is 1. True na. Okay? Bakit true? Kasi pareho na silang 10. So, i-run natin. 1. Okay? So, ngayon, kung gagamitin naman natin is not equal. Ano yung sign? Not equal to. So, gawa natin ng sariling variable para hindi nakakalito. Bool. Ito naman, magkaiba. Magkaiba ba? Okay? Magkaiba ba? Ano yung value niya? Sino ang magkaiba ba? Si num1. Tapos, yung sign, not equal to. So, ilalagay natin dito. Exclamation point equals kay num2. So, kailangan ma-determine niya, magkaiba ba si num1 at si num2? Ganon. Semicolon. So, papalitan na natin to. Ang ipiprint na natin is yung variable na magkaiba ba. Face. Okay guys, so nakita ninyo, magkaiba na yung hinahanap natin. Not equal na. Okay, yan na yung comparison na hinahanap natin. Magkaiba ba si num1 at si num2? So, in this case guys, parehas 10 si num1 at si num2, diba? Kung ang tanong natin is magkaiba ba siya, ang sagot dyan is 0. False. Bakit? Hindi naman sila magkaiba kasi parehas pa silang 10, no? Tignan nga natin. So, nakita nyo dito, diba 1 yung nakalagay. So, dapat mag 0 yan. Kasi false ang sagot. So, i-run natin siya. Run. And boom. Nakita ninyo,
nag-0 siya. Ngayon, kung papalitan ko to, sabihin natin, gawin nating 30 si num 1. Balik tayo ngayon dun sa ating not equal to na comparison operators. So, ang tanong dito, magkaiba ba ngayon si num 1 at si num 2? Ang sagot naman ngayon dito is 1 na. True. Bakit? Kasi 30 na yung isa 10 naman yung isa. So, hindi na sila magkaiba na. I-run natin. And then, there you go. 1 yung lumabas. So, nakita ninyo, nasasagot niya na, nade-determine niya na kung magkapareha, kung magkaiba. Parang nagkakaroon na ng utak yung program natin. Okay? So, ngayon, dagdagan natin. Sabihin natin, isa pang variable.